Ito ang mga larawan kung saan isang mangingisdang Pinoy sakay ng maliit na bangka ang tila nakipagpatintero sa mga rubber boat at bangka ng Chinese Coast Guard sa Scarborough o Panatag Shoal noong September 22. Gusto lang naman daw ng mangingisdang si Arnel Satam na makapasok sa lagoon para mangisda. Pero paulit-ulit daw siyang hinabol at tinaboy ng mga bangka ng China. Sa panayam kanina sa programang Ted Filon DJ Chacha sa Radyo 5, sinabi ni Satam na hindi na mapipigilan ng China ang mga mangingisdang Pinoy na tulad niya na bumalik sa Scarborough Shoal kahit papabawalan sila. Kami talagang maapanan kami doon, nangingista pa kami doon kahit binabawalan kami dahil yun lang ang ibang pupuntahan eh. Yun ang masaganang isda doon eh. Kwento pa niya, hindi daw itong unang beses na hinarang siya ng mga bangka ng China. Naranasan na rin daw niya na bombahin ng water cannon. Hinira kami ng water cannon doon. Kapaliguan pa kami sa buong bangkay. Talagang yung sinampay namin, tagang talsikan. Dalawang beses kami nangyari doon. Matatandaan itong Lunes, naglagay ng mga floating barrier ang China sa entrada ng Scarborough Shoal. Kinundin na ito ng gobyerno ng Pilipinas at tinanggal ng Philippine Coast Guard. Sa isang pahayag, muling iginiit ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na ang Huangyang daw o Scarborough Shoal ay teritoryo ng China. Ang ginawa ng Pilipinas na pagtanggal sa mga floating barrier ay isang self-amusement. Patuloy daw nababantayan ng China. Alam mo, ito nakita nyo ba yung video na tinataboy yung etong mangingisda na ito? Ng ano? Tama yung tanong ni ano dito ni Bilis Kilos DDS. Sino kaya ang kumuha ng drone nung naghabulan ng speedboat? Alam mo, ako din napaisip ako diyan Kasi ang linaw ng video. Sabi ko, ano to, sinadya? Talagang, alam mo yon yung pagkakuha ng video, hindi naman po yung talaga maayos. Si Rafi Tima, talaga. So talagang pinapunta doon, tapos, sinadya parang ganon. Sinadya talaga na harutin, magharutan. Hindi road rage tawag doon. Diba? Bakit? Wala kasing road Water raids. O kaya, sea raids. Ito lang alam mo, ito lang naisip ko dito. Dapat ganito ang ginagawa ng ating gobyerno. Sa tingin ko according dun sa understanding ko sa sinabi ni Sas, panoorin niyo yun sa video ko yung kay Sas. Hindi dapat talaga natin sinasamba ang Navy. Dapat, yung mga ganito, remember, both of us can and should be allowed na mangisda diyan sa karagatan because no one owns it. Ibig sabihin, lahat tayo dapat malayang nakakapangisda. So kung ganyan palang nangyayari, dapat samahan ng Coast Guard natin. 'Di ba? Dapat samahan ng ating Coast Guard etong mga mangingisda para sila ay mabantayan talaga. Kasi anyway, o di maggirian sila ng Coast Guard to Coast Guard kasi matagal naman na pala yan na nangyayari yung magigirian lang na magigirian. Magtatabo yan. Re-radio challenge. Dapat ganun daw ang ginagawa. Diba? Kesa sa hinahayaan yung mga mangingisda natin. Kasi ganito lang naman Kung yung China, kaya nilang gawin yung pagtataboy sa atin. Di ba? Ginagawa nila, pambubuli nila sa atin. Kaya nilang bantayan yung ating mga mangingisda. Yung kanilang mga mangingisda. Bakit hindi natin gawin din yun? Di ba? Na yung mga Coast Guard natin, bantayan yung ating mga mangingisda. Habang sila pumapalaot at nangingisda. Para pag meron nung nangharas sa kanilang mga Chinese Coast Guard, i-challenge ng ating Coast Guard. Ganun lang naman ang labanan dyan Pikuntalo dyan kasi, ewan ko kung maaalala nyo meron mga pagkakataon na challenge naman ng ating Coast Guard itong Chinese Coast Guard. Umiiwas sila pag nagkakaroon ng challenge Nagkakaroon ng, pag nakikita nilang pumapalag tayo, nagkakaiwasan. Diba? Bakit di natin palagan? Pero, Coast Guard to Coast Guard. Sabi nga ni Sas, white to white, gray to gray.
'Di ba? Ibig sabihin nun, pag white, Coast Guard ang umano, Coast Guard din natin. Maggirian sila. O sige, challenge nyo. Habang pinoprotekta natin mangingisda natin. Tapos, huwag tayong gagamit ng Navy. Sabi nito, mahal ang gas, walang budget ang Coast Guard. Akala ko mahal ang gas, naubos sa korupsyon. Sorry. Oo, yun na nga hindi ko maintindihan eh. Kaya nga may punto rin si Robin Padilla doon sa sinabi niya eh. Ako, nagpunta ako doon eh. Ni-refill ko, nagbigay ako ng supply sa ating mga Coast Guard doon. I did it. Nagawa akong gawin yun. Bakit hindi natin gawin at bakit kailangan pa nating magsama ng Navy ng Amerika? Kung kaya naman pala natin gawin. So sinasabi lang natin dito, Coast Guard, siguro, ating panawagan natin sa mga senador na mga madadaldal dyan tungkol laban dito sa China, pondohan natin ang ating Coast Guard. As in, pondohan ho natin sila. Tulungan natin, taasan natin ang budget nila, suportahan natin, tapos bumili sila ng mga matitinding gamit at samahan po ang ating mga mangingisda. Yan ang labanan dyan eh. Yung parang nagpe-flex, ika nga. Nakakita na kayo ng pusa na nagpe-flex. Mga ganon. Malaki likuran. Hindi pag nagganon sila, ganon din kayo. Ganunan lang naman yun eh. Ang problema, nagdadala tayo ng aso. Dadala natin yung pitbull natin. Ganon. Sige, dala kami ng pitbull. Chihuahua. Diba? Hindi. Ayaw mo, pusa to pusa. Coast Guard to Coast Guard. Diba, nakakita na kayo ng pusa na ganyan? Yung nagngaangasan, nagpe-flex sila? Diba? Nagpe-flexan sila. Normal yan. Kaya nga tama sinabi ni Sas eh. Nakita ko nyo ba si Manny Pacquiao nung nabubugbog na, sasabihin niya, kawawa ako. Kawawa naman ako, talo na ako, nabugbog ako. Tawagin ko na yung bouncer ko, siya na lumaban. Hindi, ganyan talaga eh, ang labanan eh. Diba? Bugbugan yan eh, boksingero sa boksingero eh. So ilaban natin yung Coast Guard to Coast Guard natin. Pondohan natin, tulungan natin yung Coast Guard natin. Huwag tayo magtawag ng Navy. Diba? Problema. Etong mga Chinese, pinondohan nila yung Coast Guard nila, tapos tayo magrereklamo, iyak tayo na, kawawa naman kami. Inapin na kami. Uncle Sam, where are you now? Where are you, Uncle Sam? We're being bully. We're being bullied by this Chinese watching Uncle Sam. Uncle Sam? Di totoo naman, di ba? Parang ganun nangyari sa atin eh. Bakit di natin labanan na sarili nating Coast Guard? Ako, yun lang sa akin Yun lang sa akin. Baka naman pwedeng sana itong gobyerno na ito, especially sa ating DBM, sa ating, kaya lang problema, wala na. Pasado na yung budget sa Kamara. Puntuan natin ang hirap kasi sa ating mga politiko. Pasensya na, ganito talaga mga politiko sa atin. Yung daldal ng daldal. Pero alam nyo solusyon eh. Hindi ang solusyon tawagin ng ibang bansa. Ang solusyon, palakasin natin ang Coast Guard natin. Balahan natin, ika nga. Bigyan natin ng weapon. Ano ibig sabihin ng weapon? Hindi ko sinabing baril ha. Ibig ko sabihin, mga ship na gagamitin ng Coast Guard. Kung kaya nila yon, bakit di natin gawin? Corrupt nga pala tayo. Sorry naman, di ko naman sinasadya. Nga pala, paano naman, Banat Bay? Paano namin pupondohan ng Coast Guard? Paano na yung flood project namin? Ano ba mas importante? Flood project o Coast Guard? Ang kapal naman ang mukha nyo kung sabihin yung tulungan natin ng Coast Guard. Wala naman kami kikitain dyan. Flood project muna.